Inirekomenda na ng pamunuan ng Lamesa Dam na ilikas po ang mga nakatira malapit sa Tulyahan River. Posible raw kasing umapaw ang tubig sa dam ngayong gabi o bukas ng umaga kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. At live mula sa Quezon City, saksi si Victoria Tulad. Victoria? Igan, Vicky, bagamat malapit na sa overflow level ay hindi pa naman umaapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Gayunman, pinaghandaan ng mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River kung saan umaagos ang tubig mula sa dam. Mismo mga tauhan na ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City Government ang nag-ikot sa komunidad sa paligid ng Tulyahan River. Pinaghanda ang lahat sa paglilikas dahil sa posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam na ang tubig ay umaagos patungong Tulyahan River. Nag-ikot na rin ang Barangay Emergency Response Team ng Barangay North Fairview. Pagka bumuhos ang ulan, talagang magre-release na ang Lamesa Dam, talagang kung silang pipilitin na mag-evacuate na. Oo, kung kailangan talaga. Handang-handa kaming dumikis kasi makikipagsapalaran pa ba kami, di ba? Mismong Lamesa Dam Management na ang nagrekomenda ng paglilikas dahil tuloy-tuloy raw ang pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam na ang bilis ay nasa 3 centimeters per hour. Katunayan, as of 8 p.m., umabot na sa 79.86 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam. 29 centimeters na lang ang layo mula sa overflow level na 80.15 meters. Kaya malaki raw ang posibilidad na umapaw ang dam kung di man daw ngayong gabi ay bukas ng umaga kung magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan. Hanggang rekomendasyon lang ang kapangyarihan ng dam management at nasa lokal na pamahalaan talaga ang desisyon sa paglilikas. Ayon sa DPOS, may nakahanda ng evacuation site tulad ng ilang covered courts at isang paaralan. Sa ngayon, dalangin na lang ng mga residente na hindi matuloy ang pag-apaw ng dam at kung sakali, makalikas sila bago paabutin ng tubig nito. Ang pinagdadasal ko na sana wag matuloy yung ganitong pangyayari kasi malaki na dinanas namin na hirap dito sa lugar namin. Igan, Vicky, sa ngayon ay tumigil na raw ang pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam pero patuloy pa rin ang pag-iikot ng mga kawani ng lokal na pamahalaan para balaan ang mga residente. Live mula rito sa Quezon City, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Umabot na sa mahigit 9,000 ang kaso ng dengue na naitala ng Department of Health sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo 23 ngayong taon. Mas mataas yan ng 5% sa bilang ng kasong naitala sa parehong panahon noong 2011. Pero babala ng DOH, posible pa raw itong tumaas, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kaya naman paingtigin pa raw nila ang kanilang kampanya kontra dengue. Humihiling naman ang TRO sa Korte Suprema ang 4 na asosasyon ng bus operator kontra sa pagpatupad ng utos na gawing swelduhan imbis na dekomisyon ang mga driver at konduktor ng bus. Posible kasing hindi kayaning ibigay ng mga bus operator ang lahat ng benepisyong hinihingi ng DOLE para sa mga bus driver. Kabilang dyan ang overtime pay, holiday pay, night differential at incentive pay. Hindi rin daw sila naniniwalang mababawasan ang mga aksidente sa daan kapag ginawang swelduhan na ang mga bus driver. Samantalang naghain ng petisyon ang National Center for Commuter Safety and Protection sa LTFRB para ibaba sa 30 piso ang flag down rate sa taxi mula sa kasalukuyang 40 piso. Hinihintay pa ng LTFRB ang sagot ng Philippine National Taxi Operators Association ukol dito. At bago yan, isang petisyon na rin ang inihain para ibaba sa 750 ang minimum na pasahe sa jeep. Sa iba pa rin balita, nagplanking sa EDSA ang ilang empleyado ng MMDA para ikiit ang kanilang hiling na cash incentive. Dahil dito ilang minutong naantala-antali ng trapiko sa EDSA Guadalupe, patuloy naman daw ang negosasyon bagamat ilang beses na raw nakansela ang nakatagdang pulong sa pagitan ng mga empleyado at mga opisyal ng MMDA. Wala pang tugon sa usaping ito ang MMDA. Samantala, subatomic article o particle na posibleng hinahanap na God particle o yung pinagmulan po ng ating kalawakan, natuklasan ng mga eksperto sa Switzerland. At Hollywood actor Tom Cruise nanguna sa listahan ng mga highest paid actor ngayong taon. Saksen po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nauwi sa madugong hostage-taking ang tangkang pagpapaalis sa residente ng isang apartment sa southern Germany. Napasugod sa apartment ng mga otoridad matapos makarinig ng mga putok ng baril ang mga kapitbahay at makaamoy ng tila na susunog. Pagdating ng mga pulis, nadatan nilang patay na ang suspect at 4 niyang biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang bagong subatomic particle ang nadiskubre ng mga eksperto sa CERN Research Center sa Switzerland. Ang magandang balita ayon sa mga eksperto,
Halos katulad daw ito ng matagal na nilang hinahanap na Higgs boson o ang tinatawag na God particle. Ito yung pinaniniwalaang basic building block o pinagmula ng ating kalawakan. May papaliwanag daw ng Higgs boson particle kung paano nabuo mga bituin at planeta sa kalawakan, pati na ang pag-usbong ng buhay sa daigdig. Sa showbiz saksi, kinilala ng Forbes magazine ang 50-year-old Hollywood star na si Tom Cruise bilang highest paid actor ngayong taon. $75 million o mahigit 3 billion pesos ang kinita ng Mission Impossible star. Pero ang nakikipag-divorce sa kanyang si Katie Holmes, posibleng hindi raw mabahaginan o katiting lang ang makuha mula sa kinita ni Cruise dahil sa kanilang prenuptial agreement. Number 2 naman sa listahan ng top earner last year na si Leonardo DiCaprio, gayon din ang comedian na si Adam Sandler. Para sa saksi, Ivan Mayrina, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Born to be Wild. At ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.